Good evening, sir. You need anything?喂喂，小姐，小姐，咩嚟㗎？喂，真係你垃圾啊！喂！ Narito tayo ngayon sa Noah's Ark Resort, dito po sa Hong Kong. Isa lamang sa napakaraming naglalakihang pasyalan ng mga turista at ng mga taga rito. Dito rin nakadistino ang mahigit kumulang 200,000 Pinoy domestic helpers. Ang kwento natin na dito namin mismo kinunan sa Hong Kong ay tungkol sa isang ina na nangarap, naglakbay, nalungkot, naghirap at walang awang inabuso ng amo. Tunghayan ang kanyang mapait at masalimuot na karanasan sa Hong Kong, kapalit sa kagustuhang buhayin ng kanyang mag-aama. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang OFW, Homeless in Hong Kong, The Mildred Perez Story. Oh, tinala mo pa yung si Norabel. Norabel! Alam mo namang ayoko na nalalayo yung mga bata sa akin. Mabuti nga napilit mo ako na iwan sa kapatid ko si Edmark. Ikaw talaga, oh. Naiinitan pa yung bata rito, eh. Takip-takip naman. Ano ba yung dinala mo para sa akin? Ay, ito. Uy, merienda lang. Huli ka na. Norabel! Matutulog. Huwag mo nang gulahin. Oo, mabubutikan. Ako nanggigigil ako dyan. Gusto kong kagatin yan, eh. O, wag na. Mamaya na. Kuya Ed! Ate Mildred! Oh, si Edmark! Oh, ano nangyari? Uy! Ate! Si Edmark! Oh, paano nangyari? Ano nangyari? Hindi maampat yung pagdugos niya sa ilong eh. Bakit ano nangyari? Minamaligno yata. Ha? Dali natin sa albularyo. Oh, albularyo, albularyo. Sa doktor natin dadalhin yan. Ayan na. Sige, dali na natin. Dahil sa hirap ng buhay, lalo na nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanilang panganay na anak, napilitan na mag-asawang Ed at Mildred na ibenta ang kanilang lupain. Pero patuloy silang nagsikap. Hindi sila nawala ng pag-asa na balang araw ay mababawi pa nila ang kanilang lupa. Pero Mildred! Mildred, tama na! Mildred! Tama na! Hindi! Wala ka na magagawa! Hindi! Tama na! Natin pulutin to! Tama na! Natin pulutin! Wala ka na magagawa! Pulutin natin siya! Pulutin Mildred! natin siya! Ano ba? Lunod na! Wala na! Tama na! Sayang! Tama na! Ano ba gusto mong gawin? Paano na tayo? Sayang to! Sayang to! Patay na to! Patay na! Wala na tayong kukuhain! Paano na tayo? Paano na tayo? Paano na tayo? Uuwi na tayo! dahil sa magkakasunod na pagsubok, napilitan noon si Mildred na tanggapin ang oportunidad na magtrabaho sa Singapore bilang isang domestic helper. Oh, May, don't likot, okay? Mabuti nga at naisama ako ni paring Bert doon sa kabilang
bukid eh. Mag-aani na kami. Ay, ano ka? Ay! Ano nangyari sa'yo? Hoy, humingal ka sa barangay. Punta doon, dali, bigyan mo nito. Kawawa na ito. Pare! Pare! Ano nangyari? Sadya, pare. Pare! Oh, Norma, ba't ka tumawag? Hindi pa oras ng pahinga ko, mapapagalitan ako pag nakita ako ng amo ko sa telepono. Ate Mildred, si Kuya Ed na aksidente. Ano? Namamasukan kasi siya sa kabilang bukid para sa ani nila. Alam mo naman yung kalsada natin dito eh. Tumala po siya sa labas ng sasakyan. Malubha yung kalagayan niya ngayon. Kailangan daw niya ng surgery. Norma, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Gagawa ako ng paraan para makauwi. Kakausapin ko lang muna yung amo ko. Hindi pinayagan si Mildred ng kanyang amo na makauwi. Tiniis niya ang lahat ng lungkot. Nagpatuloy sa paghahanap buhay sa Singapore at nang matapos ang kontrata sa Kuwait naman siya nanilbihan sa iba't ibang mga amo. 8 taon niyang hindi nakapiling ang mga anak. Buwan-buwang nagpapadala ng pera sa pamilya, kapalit ng buwis buhay niyang pagpapaalipin sa ibang bansa. Hanggang sa... Bully mo ako! Ano? Ano? Bully mo ako! Bully mo ako. Sige, sige. No. Ha? Edmar? 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 Ikaw si Norabel, di ba? Norabel, anak. Ate, nagkakamali po kayo. Hindi niyo po kami mga anak. May nanay na po kami at hindi kayo yon. Mildred? Mildred! Mildred! Hey, mga bata! Mama niyo to, oy! Mga bastos ito! Bumalik kayo dito! Pasensyahan mo na yung mga bata, ha? Nagulat siguro. Bigyan mo lang ng konting panahon, ha? Masasanay din sa'yo. Ay, halika. Pumasok ka na sa loob. Pagod ka lang. Halika. Pumasok ka sa loob. Halika. Pasok na. Alin naman ang mas masakit? Yung iniwanan mong pamilya mo o yung hindi ka nakilala ng mga anak mo nung una kang umuwi sa atin? Yung hindi po ako nakilala nung umuwi ako sa atin. Palagay ko nga, ano? Nung iniwan mo sila maliliit pa. Yes, ma'am. Bumalik ka, medyo ilang taon na yung mga anak mo? Mga 4 or 5 na ganun, ma'am. Oo. Hindi ka nakilala. Alam lang nila akong nanay pero hindi nila ako tinawag na nanay. Malapit naman sila sa'yo. Sumasama naman sa'yo pag kinukuha mo. Pag binibigyan ko lang po ng chocolate. Okay. Naglalambing. Yung panganay po, naglalambing. Yung bunso, ayun ang hindi nakakilala talaga sa'yo. Opo. Ano?
Hindi ko kayo masisisi kung hindi niyo ako makilala. Walong taon niyo rin akong hindi nakasama. Naisip ko na maaari itong mangyari nung ibang bansa ako. Magiging malayo yung loob niyo sa akin. Alam ko magiging masakit. Pero hindi ko alam na magiging ganito kasakit. Hayaan niyo. Nakaipon na si Mama. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi na ako papayag na malayo pa ako sa inyo. Sana alam ko na dito ka pala nagtitinda. Kung alam ko lang, dito na ako bumibili palagi. Okay lang, bago pa lang naman kasi nung isang linggo nga lang. Naisip ko kasi, kesa naman sa mga tulong ako sa ibang bansa, dito na lang ako magnegosyo. Oo nga, hindi nga ganun kalaki yung kita, pero nakakatulong pa rin sa mga gastusin sa bahay. Hindi pa ako malalayo sa mga anak ko. Mabuti na rin yung hindi ka na lumayo. Mabilis kasi lumaki mga bata ngayon eh. Yun nga din kasi yung naisip ko eh. O siya, Mildred, mauna na ako. Teka, sandali, sukli mo. Good luck sa business mo ha. Tama. Teka. Benta. Ayun. Sige, salamat ha. Okay, salamat din. Nanay, may napulot po kami ni Norabel na 500 pesos. Ang saya po. Oo nga, kuya. Makakabili na ako ng dal sa wakas. Teka. Anong makakabili ng dal? Anong masaya? Mga anak, hindi yan, ha? Tsaka hindi kayo dapat naghahangad ng pera ng iba dahil ang pera dapat kinikita. Kaya hindi ginagawa namin ng tatay mo. Nagtatrabaho kami para kumita ng pera. Sa'yo? Bel. Pero nanay, wala naman po may-ari ng pera. Napulot na nga po namin. Yun na nga, napulot. Ibig sabihin mo, may nakahubog. Paano kung hinahanap niya yung pera niya? Well, Mark, ito na lang ha. Pumunta ka doon sa barangay, dalhin mo yan. Sabihin mo kung saan mo napulot. Para kung halimbawa, yung taong may-ari nang pumunta doon, maisoli sa kanya yan. Ha? Sige. Norabel, narinig mo yung sabi ko sa kuya mo, di ba? Bakit ba kasi kailangan natin solo yung pera? Wala na yung may-ari. Di na sa kanya yon. Atin na yon. Huwag naman ganyan, anak. Kasi paano kung kailangan ng tao yung pera para kung pabili na yun ng gamot, pabili niya ng pagkain. Alam ko, anak, gusto mo ng dal. Kaya mo, pagka may konti pa akong pera na ipon, bibili kita ng pinakamagandang dal, ha? Ewan ko sa'yo. Pabili nga ako isang kilo sibuyas. Ibinaling ni Mildred ang atensyon sa itinayong munting negosyo. Umaasang darating din ang panahon na sila ay aasenso at muling magiging malapit sa kanya ang kanyang mga anak. Pero sadyang mailap ang swerte at ang mga bata sa kanya. Sige, tanggalin nyo na yan. Sir, bakit yun naman po pinapatanggal yung karatula ng tindahan ko? Dahil hindi na sa iyan. Sir, di ba nagbayad naman po ako ng renta? Oo, kahapon. Pero ngayon, may uupa ng iba dito. Mas malaki babayad sa akin. Eh ikaw, kayang bang taasan ng binabayad mo sa renta?
Sir, wag naman po kayong ganyan. Hindi naman po tama itong ginagawa nyo kasi maayos naman po yung naging usapan natin. At saka, yung kinikita ko po dito, para sa pamilya ko po yun. Kailangan ng pamilya ko yun. Sige, tuloy nyo na yan. Mildred, alisin mo na lahat ng paninda mo dito. Sir, parang awa nyo na po. Kailangan talaga ng pamilya ko to. Pasensya ka na pero hindi ka na talaga pwede dito. Pare-pareho lang naman tayong naghahanap buhay eh. Sir, maawa na po kayo. Red. Hayaan mo na yung... Wala na tayong magagawa eh. Walang magagawa? Lagi na lang walang magagawa. Pagod na ako sa walang magagawa. Eh, paano tayo? Paano ang gastusin natin? Hindi tayo mabubuhay sa kinikita mo sa pagsasaka natin. Buwan-buwan meron tayong binabayarang renta. Yung mga anak natin nag-aaral. O, paano pag nasa high school na sila? Paano pag nasa kolehiyo na sila? Paano? Makakaraos din tayo. May awa ang Diyos. O, sige na, sige. May awa na kung may awa. Iaasa na lang natin lahat sa Kanya? Mapapakain ba tayo ng awa? Mapag-aaral ba yung anak natin ng awa? O sige, Mildred. Maghahanap na lang ako ng isa pang trabaho. Ed, minsan ka nang muntik mawala sa amin. Eh, ano ba mas gusto mo? Yung ikaw ang mawala sa amin? Mas makakaipon tayo pag nag-domestic helper ako. Mildred, hindi yun ang solusyon eh. Pabayaan mo ko. Akong gagawa ng paraan. Ed, nung pinakasalang kita, sumumpa ako na magiging katuwang mo ko sa hirap at sa ginhawa. Ang sumpaan natin ay magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Magkasama hanggang kailan? Hanggang sa magutom tayo? Hanggang sa mamatay tayo sa gutom? O yung mga anak natin paano? Intayin din natin mamatay sila sa gutom? Ano? Paano nga ba? Sige. Paano nga ba, Mildred? Paano mo nga ba nagagawang iwan ng mga anak mo? Hindi mo pa nga nakukuha ang loob ni Norabel eh. Sana maintindihan niyo ako, mga anak, ha? Hindi kasi sapat ang kinikita ni Papa niyo sa pagsasaka niya. Wala na rin naman akong perang pangkapital para sa bagong negosyo. Ayaw ko sanang iwan kayo. Pero hindi niyo naman po yung gagawin kundi po para sa amin. Mama, para po yun sa kinabukasan po namin ni Norabel. Ang drama niyo naman. Kung aalis siya, umalis siya. Hindi ko naman siya mahal. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ko kayo mahal! Bawiin mo yan! Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo, Norabel! anak, alam ko hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako natatanggap. Na hindi mo pa rin ako kayang mahalin. Pero gusto ko lang malaman mo, kahit na kailan, kahit na anong mangyari, hindi yung magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Mahal na mahal kita. At kung ang kapalit nun, kung ang kapalit ng pagmamahal mo, yung mabibigyan ko kayo ng magandang kinabukas.
Tatanggapin ko yun. Magsasakripisyo ako. Para sa'yo. Sa inyo. Muli na namang nilisan ni Mildred ang Pilipinas upang manilbihan sa ikatlong bansa bilang isang domestic helper. Sa pagkakataong ito, siya ay nanilbihan sa Hong Kong. Come, don't be shy. Your sister speaks highly of you, Mildred. We're happy you're here with us. I'm happy to be here, Mrs. Chen, Mr. Chen. You are very lucky, Mildred. My wife is so nice and kind. Stop it, Papa. You make me red on my face. Don't mind him. He's a pastor. He always makes me feel like a schoolgirl with a crush. Welcome to Hong Kong, Mildred. Thank you, sir. Ma'am. Come, I'll show you to your room. Aya, sorry, no good view here. Hong Kong apartment too small. It's okay. I'm here to work, not to look at the view. Go ahead. Not forbidden to look. You know what, later, I'll take you out. We will go to where the food we can buy and the church where the pastor preaches, okay? Yes, ma'am. Thank you. You know what? My husband is a beloved pastor. He's well loved by the people. We get many donations, mostly clothes. I'll show you some clothes later. I can give it to you, okay? Thank you. Thank you very much, ma'am. Hi, Mildred. How are you? Oh, Papa, you show Mildred where the Jiaotang is later, okay? Of course, Mama. I look forward to show you where our church is. Noong umpisa'y naging mabait naman ang kanyang amo at maayos ang trato nito sa kanya. Mildred, how many times I told you clean? Every day, clean, clean, clean. You do not do. Next time, I fire you. Mom, I'm sorry. I'm sorry. I will not do it again. I will clean better. Mom, I'm sorry.
Good evening, sir. You need anything? Mr. Chen, what are you doing? You look like... What is Mildred? Children are at home. Mrs. Chen isn't home. Mr. Chen. Don't fret, Mildred. Just feel good. Mr. Chen, I came here for clean work. Not like this. Not like this, please. Please. Teka, Mr. Chen, nakakadiri kayo ang baboy niyo! Ang baboy niyo! Ang baboy! Come back here! Come back! Mildred. Tulungan niyo po ako. Hindi mo ba sinumbong sa misis? Yung kapatid ko na po ang nagsabi sa kanya. Bali yung amo po ng kapatid ko, tinawagan niya yung amo ko. Kasi yung amo ko at saka yung amo ng kapatid ko po, magkaano sila sa church. Pastor po nila yung amo ko. Pastor yung amo mo, yung nanghipo sa'yo? Opo. May pastor bang ganun? Yun ang pinakamasakit dahil alam ko talaga na pastor siya. I'm in a good hand, kung baga. Oo. Pero na at hindi the end, makakagawa yun ang hindi ko ganun, matanggap, ano? ma'am. Oo. Yung pala, kaya lumabon pa. Oo. Talaga naman. 我没做到的，所以I don't know what Ahmed saying, but I don't know bad things. You heard him. Is it true? Sinungaling ka eh! Sinungaling eh! He's lying! He's a liar! So these things is happen out of hand already. We just talk like civilized people. Are you sure you don't want to settle? No, settle. No settle. It was all just misunderstanding. Can we fix this? Here, I'll give you money. Get it. Get it. Forget everything. Everybody happy. My pride's not for sale. Fine. You're fired. Now! Buong tapang na itinuloy ni Mildred ang kanyang demanda laban kay Mr. Chen. Nabalita ito sa buong Hong Kong. Ngunit bayani man ang turing sa kanya ng mga kapwa Pinoy domestic helper, naging impyerno naman ang naging kalagayan ni Mildred. Wala nang gustong kumuha sa kanyang serbisyo hanggang sa maubos na ang kanyang naipon at napilitan siyang tumira sa isang squatters area kasama ang iba pang Pinay domestic helpers na inabuso at pinalayas din ng kanilang mga amo. Pasensya na talaga, Mildred. Kung pwede nga lang sana. Kaso alam mo naman, nakakaya sa amo ko. Okay na yon ate. Alam mo, masalamat nga ako kahit papano. Malaki naman yung naitulong ng amo mo sa kaso ko eh. Alam yan. Bakit pa tayo nandito? May pinagsabihan kasi ako kaibigan. Pinay din. Sabi niya, kitaan daw natin siya dito.
Lawrence! Hi! Lorna! Kumusta? Okay lang. Nandito na pala kayo. Pasensya na traffic. Kararating lang din namin halos. Siya nga pala, kapatid ko, si Mildred. Hello, Mildred. Hello. Siya yung sinasabi kong hiningan ko ng tulong. Kaibigan ko. Naku, Melds, hindi ka mamumroblema kung saan ka makakahanap ng matutulugan. Sagot ka ng Maring Juana mo. Pinaubaya ko na siya sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Salamat. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Ako nang bahala sa kanya. Ingat. Bye-bye. Teka na. Welcome to Little Philippines! Anong mga hirap ang pinagdaanan mo, Mildred? Nung umalis ka na o lumayas ka doon sa amo mo? Yung, ma'am, masakit para sa akin kasi wala ka doon sa nation mo, wala ka sa bansa mo, wala ka pang magulang na tatawagin. Tapos wala ka pang mapadalang pera sa pamilya mo? Yung ayaw mong sasabihin kung yung masakit, mami, hindi mo kayang sabihin sa pamilya mo kung anong nangyayari sa'yo. Dahil yung iniisip mo lang, huwag silang mag-isip. Yung wag silang mag-panic. Yun. Mag-alala sa'yo. Opo. Kaya linak ko lahat sa akin yun, ma'am. Sinolo ko yun, ma'am. Oo. Hindi ko pinarating sa kanila na ganun yung kalagayan ko dito. Grabe yung nangyari sa'yo, Mel. Kung sa akin lang nangyari ang lagay mo na yan, siguro umuwi na ako sa Pilipinas. Teka, bakit hindi mo naisip na umuwi ka na lang sa Pinas? Naisip ko na yun. Kaya lang habang tumatakbo yung kaso, pag umuwi ako, di parang nabaliwala lang lahat yun. Tsaka, kung umuwi ako, sino lalaban para sa akin? Lumapit ka na ba sa consulate? Oo naman. In-extend nga nila yung working permit ko eh. Sabi nila, habang tumatakbo daw yung kaso, maigi nandito ako. Tsaka para makahanap ako ng trabaho, kumita, makapagpadala ng pera sa pamilya ko. Eh, nasaan ang trabaho? Eh, nasaan ka ngayon? Naniniwala pa rin ako na makakahanap ako ng trabaho. Hay naku, Mels, good luck na lang sa'yo. Kung meron mang mahanap na trabaho na katulad natin, sana wala nang makatulad natin na nandito ngayon. Ha? Eh bakit? Paano ka ba nabubuhay? Eh di saan ba pumupunta ang bumabagsak mula sa itaas? Eh di sa basura babagsak. Ha? Basura? Tingnan mo yan! Tingnan mo yan. Yan. Kunin natin yan at ibenta. Mapagkakakitaan natin yan. Eh saan naman natin to ilalagay? Wala kang bahay. Okay ka rin, Milds, no? Hindi ka rin komedyante. Eh di saan pa? Eh di sa junk shop? Ah, maski pala dito may nangangalakal ng basura. Oo naman. Oh, ayan. Kunin mo yan. Ibibenta natin yan. Maski pala dito sa Hong Kong, meron pa rin mga bagay na hindi nagbabago, no? Ano pa ba ang pareho dito sa Pinas at saka sa Hong Kong? Woy! Woy! Parak! Ay, Sinja! Belaga! Woy! Dali! Lapsa ba? Woy! Ang bilis mong tumakbo. Bakit ba tayo tumatakbo? Eh dito sa Hong Kong, bawal ang mamulot ng basura. Eh paano na lang kung mahuli tayo ng mga pulis? Uy, bakit tayo pumupulot ng basura kung bawal pala? Mahal ang bili ng mga to sa junk shop. Kung hindi natin to gagawin, paano ako mabubuhay? At paano ako mapapadala ng pera sa Pilipinas? Wala namang nasasaktan sa ginagawa natin eh.
Alam ko, anak, gusto mo ng dal. Kaya mo, pagka may konti pa akong pera na ipon, bibili kita ng pinakamagandang dal, ha? Peligroso man ay pinagbabawal na pamumulot ng basura sa Hong Kong, pikit mata itong ipinagpatuloy ni Mildred upang hindi siya mamatay sa gutom at kahit paano'y may maipadala pa rin siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ate, pakibigay mo na lang sana to sa pamilya ko, ha? Ito rin pala. Sana makarating to kay Norabel, ha? Sigurado magugustuhan to ni Norabel. Huwag kang mag-alala, Mildred. Akong bahala. Teka, sandali. Inahanap na ako ng amo ko. Hindi nila alam na umalis ako. Sandali. Teka. May isa pa sana akong hiningin sa'yo, eh. Ate, sana wag mo na lang ipaalam sa kanila yung nangyari sa akin dito, ha? Kasi ayoko malaman nila yung kalagayan ko dito. Akong bahala, Mildred. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Tayo lang. Promise ko yan. Mag-iingat ka dito palagi, ha? Paano nangyari napunta ka sa squatters area? Namumulot ka na lang ng, alam mo na, ng mga basura ng mga tao dito. Paano ginagawa mo yun? Kuwan, ma'am, talagang palaban na kasi, ma'am. Kailangan ng, kasi pag mag-extend ka ng visa, kailangan mong magbayad ng $150. Oo. Eh kung wala naman akong visa, magiging TNT ka. So I choose na magkaroon ako ng visa. Ano ba yun? Ano yung mga nakukuha mong napapakinabangan mo? Marami, ma'am. Yung mga old shoes, clothes, or newspaper. Yun, ma'am, yung Newspaper? Yes, ma'am. Kasi mahal ang newspaper dito pag ma'am. Umabot noon ng $3 per kilo. So, namumulot ka lang the whole day? May dala kang, cart? Ganun ba? Paggabi yun, ma'am, sa cart naman. Kasi ang tapunan ng mga, ma'am, mga kapwa domestic helper, mga hapon, gabi, ganun, ma'am. Ang tapunan ng kanilang basura? Yes. Hello? Ed? Hello, Mildred. Kamusta ka na dyan? Okay naman ako dito. Kayo, kumusta kayo dyan? Ay, nandito si Edmark, ha? Gusto ko rin yung makausap, eh. Sandali, ha? Bilis. Mama, malaki po ba yung bahay na tinitirahan niyo dyan? Oo. Ang ang lawak-lawak na ng tinutuluyan ko dito ngayon.
Ibig po sabihin, ang dami niyo pong kailangan linisin. Hindi naman. Kung tutuusin mo, medyo madali nga yung trabaho ko ngayon eh. Pasa mo naman sa kapatid mo para makapag-usap sila ng mama mo. Ito po si Norabel. Norabel? Norabel? Hello? Mildred? Oo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na, namimiss ka kasi namin nila Norabel tsaka ni Edmar. Huwag ka masyadong magpapagod, ha? Oo. Miss na miss ko rin kayo. Miss na miss ko kayo. Pero huwag niyo na ako masyadong intindihin. Okay na okay ako dito. Okay na okay ako. O, sige na, sige na. Ate, kanina pa kami naghihintay. Malilate na tayo sa hearing. Kaya nga, yun na nga yung sinasabi ko sa'yo. Na-postpone yung hearing. Postpone? Kailan na naman daw? Hindi ko alam. Wala pang sinasabi yung amo ko. Indefinite eh. Indefinite? Tatawagan na lang kita pag may sinabi yung amo ko. Sandali lang ha. Kasi may inuutos yung amo ko sa akin. Pupunta pa ako ng Chinchatsoy. So ano na nangyari sa kaso mo? Lately lang, yung last report ng police, ma'am. Sabi lang naman dun, ma'am, no enough evidence. Yung nakalagay dun, ma'am. So parang bali na ba? Yes, parang bali nabali wala na. yung ano mo. Yes, ma'am. Gagawin natin. Ano ka ba? Kumain ka na. Itatapon lang naman nila to eh. Sige na. Dali, kain na. Papairalit mo pa ba ang pride mo at hiya mo? Dito sa Hong Kong, mapapinoy, Kano, Pranses, o kahit anumang lahi, pantay-pantay tayo pag gutom. Tirangan ng iba, titirahin. Hindi lang naman ikaw ang una at huling gagawa nito. Sige na! Subo na! Diba ang sarap? Hello? Ed? Hello, Mildred. Pasensya na, ha? At bigla kitang naistorbo kasi bigla ko lang din naalala na tuition na pala ni Edmar. Magkano? 13,000 Kasama na dun yung yung sa last sem na hindi natin nabayaran. Mildred, pasensya na talaga, ha? Kasi medyo kulang yung pera sa ani, O sige, ako na lang bahala dyan. Kumusta mo na lang ako sa mga bata, ha? Oo. Sige.
Nanay, oh, minapulot po kami ni Norabel na 500 pesos. Ang saya po. Oo nga, kuya. Makakabili na ako ng dal sa wakas. Teka. Anong makakabili ng dal? Anong masaya? Mga anak, hindi yan, ha? Tsaka hindi kayo dapat naghahangad ng pera ng iba dahil ang pera dapat kinikita. Kaya hindi ginagawa namin ng tatay ko. Nagtatrabaho kami para kumita ng pera. Isang araw, ikaw ay nakapulot ng malaking halaga. Last month ko na yun, ma'am. Mag-apply na ako ng visa. Tama-tama naman na pauwi na po ako sa Yunlong ulit. Tapos yung nakita ko lang yung envelope na may nakalakip na check dito sa ibabaw niya, ma'am. Magkano na halaga ng check? Lahat, ma'am, 2.1 million yung computation ng PNB, ma'am, kasi tinawag ng Philippine Embassy sa Philippine National Bank. 2.1 million lahat yung halaga. Mels, ang daming pera! Ang laki ng halaga nito! Paghati-hatian na lang natin! Ano ka ba? Hindi naman akin to, no? Hindi to atin, kaya hindi natin to pwede angkinin. Tingnan mo, oh. Kita mo, may pangalan nga. Hindi natin pwedeng paghati-hatian to. Yung cheque, hindi. Pero yung cash, pwede natin paghati-hatian. Cash yun eh! Alam mo, Mildred, baka ito na yung hinihiling mo. Di ba nahirapan ka maghanap ng trabaho? Tapos, sabi mo, kailangan mo ng pang-tuition ng anak mo. Ayan o, grasya na yan o. Mildred, huwag puro kabitin ang pinapairal mo. Grasya na yan. Makinig ka sa ate mo, Mildred. Di ba? Gabi-gabi lang, namumroblema ka sa pang-tuition ng anak mo. Ayan o, tumataginting. Eh ako nga, ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang kalaking halaga sa tanang buhay ko. Eh kahit anong hirap ko dito, anong pagod, hindi ko yan makikita. Kunin mo na yung pera, Mildred. Hindi ko gagawin. Bakit ba kasi kailangan natin solo yung pera? Wala na yung may-ari. Di na sa kanya yon. Atin na yon. Huwag naman ganyan, anak. Kasi paano kung kailangan ng tao yung pera para kung pabili niya yun ng gamot, pabili niya ng pagkain? Paano naman ang pangaral ko sa mga anak ko kung ako mismo hindi ako susunod? Alam nyo, oo, gusto ko umasenso. Sino ba ang hindi gusto magkapera? Kailangan ko ng pera ngayon. Pero hindi naman sa ganyang paraan. Tsaka isipin nyo din naman yung taong nawalan. Sigurado ako pinaghirapan din niya yung perang ito. Paano kung meron pala siyang pinaglalaanan? Paano kung pera para sa pamilya ito? Hindi ko talaga gawin. Hindi ko aangkinin ito. Tinawagan ko na rin po yung number doon sa envelope. Okay. Sabi naman nung nakahulog, kailangan daw niyang i-deposit ng 30 kasi nga ma'am, trabahador din lang siya. Sabi ko, sige, pupunta na lang tayo dito sa pulis na to. Kaya yun ma'am, doon namin hanggang may dalang siyang biskwit, yan ang binigay niya sa akin. Parang thank you po niya. Isang latang biskwit. Sana hindi mo na lang binalik pera. Ano ba kayo? Okay lang yun. Pasalamat na nga lang tayo. May binigay eh. Kahit na ano pa yun, okay lang kasi hindi naman ako humingi ng kapalit. Para sa akin, importante yung alam ng Diyos yung ginawa ko. Kung ano man, di siya na bahala sa akin. Ibang klase talaga yung kapatid mo. Proud na proud ako sa'yo, Mildred. Lingid sa kaalaman ni Mildred, nakarating pala sa Embahada ng Pilipinas ang kanyang nagawang kabayanihan, kaya agad siyang ipinatawag para tumungo rito. Edmar. Nga pala, pumunta nga sa teacher mo, ha? Kausapin mo muna, sabihin mong medyo madedelay ng konti yung pagbabayad natin. Ha? Kasi medyo wala pa yung padala ng nanay mo, eh.
Apo, Tay. May pinadala nga ba talaga siya? Pasensya na kayo, mga anak. Kung medyo matagal akong hindi nakapagpadala. Gusto ko kasi ako yung mag-aabot sa inyo. Mildred. Norabel, alam ko hindi pa rin tayo malapit sa isa't isa. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako nangangako na hindi na ako aalis. Pero anak, sana harapin mo naman ako. Sana tanggapin mo ako. Nakahinga man si Mildred sa kanyang kalbaryo sa Hong Kong. At napagtapos man niya ang mga anak, hindi pa rin tuluyang maayos ang kanyang buhay pamilya. Maraming salamat po. Kay Mama. Kaya mo na siya, Ma. Oo nga, Mildred. Hayaan mo na siya. Basta isipin na lang natin. Pagbabayad ng utang natin, yun na lang. Mababayaran din natin yung unti-unti. Kapag patapos na tayo, tama na. Tumawag kasi si Lorna. May inaalok siyang trabaho sa Malaysia. Mildred. Ed, ito lang ang alam kong paraan para mapabilang sa pamilyang ito. Yung magtrabaho para matustusan ang gastos natin. Para makabayad tayo sa mga utang natin. Si Norabel at saka si Edmark, malaki na sila. May sarili na silang buhay. Hindi ko papayag sa gusto mo, Ma. Kung dati kayong nagdidesisyon para sa amin, hayaan mo kami naman na magdesisyon para sa inyo. Na magtrabaho para sa inyo. Ako mag-a-abroad. Aalis ka, Kuya? Bakit na, Mama? Kung ganon, aalis na rin ako sa bahay na to! Oh, naalala mo yan? Diyan nagtitinda ng sibuyas ng araw. Ikaw ba pinapasaya mo ba ako o lalo mo lang ako pinapalungkot? Ito naman, oh. Gusto ko lang mawala yung isip mo sa mga pangyayari ng nakaraan. Ay, nakali ka na. Madilim na, ha?
Hello? Pa, si Norabel to. Norabel? Ano nangyayari? Pwede niyo po ba akong sunduin? Norabel? Nasaan ka? Susunduin ka namin. Pa, salamat. Salamat sa pagsundo niyo sa akin. Okay lang po ba? Kung dito muna ako tumuloy. Oo naman. Oo naman. Ano ka muna ng tubig? Ano bang nangyari? Ha? Bakit o gano'n ang tao? Kung makapanghusga, akala mo kung sino. Akala mo, hindi kami pare-parehong naghihirap. Nagtatrabaho. Ma, may papakita po ako sa inyo. Alam niyo po ba, kapag hirap na hirap ako, tinitignan ko to. Naaalala ko po kayo. Kung ano-ano sigurong paghihirap ang pinagdaanan niyo. Ma, I'm sorry. I'm sorry na kinailangan ko pandaman sa paghihirap bago ko po maintindihan yung pinagdaanan niyo. Ma, mahal na mahal ko po kayo. I'm sorry. I'm sorry, Ma. Oh, I'm sorry. O, kamusta ng buhay mo ngayon? Nagtatrabaho pa ba? Abroad? Kung may ulit, ma'am, chance na makakapag... gusto mo pa rin? Gusto ko pa rin, ma'am. Magtrabaho abroad? Opo, ma'am. Gusto ko pa rin. Pero ngayon, nagtatrabaho ka ba sa atin? Sa Pilipinas? Minsan, ma'am, namimili na lang mga buy and sell na lang po. Ng mga gulay. Hindi ba umaabot ang kita doon? Na pantay din ang kita sa abroad? Hindi po, ma'am. Hindi Kasi patong piso lang kami, ma'am, per kilo. Ano yung ngayon? Yun, ma'am. Kaya kulang pa rin kung tutusin. Oo. Yes. Pero malalaki ng mga anak mo ngayon. Yes, ma'am. Maayos naman. Maayos naman po, ma'am. Oo, yun pala naman baka Mildred, magpahinga ka muna daw sa atin. Bago ka magtrabaho ulit. Yeah. Baka yun ang sinasabi sa'yo ng Panginoon. Pero kung ano man ang gusto mong nais sa buhay mo, yes. Ang magpakailanman, syempre hinahangad namin na makuha mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Sa magandang paraan. Yes, ma'am. Pero ingat ka lang, Maraming mga manluloko dyan sa mga recruiter, yung mga nagpapadala sa abroad. Dapat ingat ng mabuti. Yes po, ma'am. Mildred, maraming salamat. Thank you Thank you so much na binahagi mo ang iyong talambuhay dito sa Magpakailanman. And good luck to you. Thank you po, ma'am. You are welcome. Thank you. Ayon sa isang recent survey, among Hong Kong domestic helpers, 58% daw ang nakakaranas ng verbal abuse, 18% physical abuse at 6% sexual abuse. Lahat ng mga ito'y pinagdaanan ni Mildred. Sana, mula ngayon, mas maging matindi ang pagbabantay at pagbibigay proteksyon ng ating pamahalaan sa karapatan ng ating OFWs. Huwag natin silang pabayaan dahil karamihan sa kanila'y mga magulang,
o di kaya'y mga anak na bumubuhay sa kanilang ama, ina at mga kapatid. At sana, sa pamagitan ng kwento ni Mildred Perez, muling manariwa sa ating mga puso't damdamin ang matinding pasasalamat para sa lahat ng sakripisyo, paghihirap at pagmamahal ng ating mga OFWs dito man sa Hong Kong o sa anumang bansa sa buong mundo. Ngayon, bukas at magpakailanman.